Yung kilig dito pa talaga. Di ba ako siyempre, nawawala, no? dahil lagi kayong magkasama sa trabaho. Ayun, ang ganda. Ang ganda ng palay natin, oh. Yan. Ganda ng kulay, oh. Talaga naman, oh. Grabe. Tsaka Kasi, kung mangyari man po kuyang kung may iba siyang nagustuhan, go! Support. Support ka sa kanya. Pero aminado ka naman na parang nagtampo ka ng konti. Pero nang nangyari yan. Bakit ba kasi naisipan mo na parang gusto mo namang mandigaw? Anong dahilan? Kasi na ano ko nung pagyakap niya eh. Ayun! Shoutout guys! Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Ko July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling buwabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Ito po ay magiging part 8 po natin dito po sa Nag-iibigan, dito sa gulayan ni Kuya July. Na kung saan po, alam naman natin, doon po sa part 7, talagang masyadong sweet po yung dalawa, mga kalingap, ano? So ang alam ko po, marami pong natuwa doon po sa pangyayari na yon. Kaso nga lang po dito sa part 8 po natin, merong konting adjustment, mga kalingap. Kasi nung dumating po kami dito, pagkatapos naming mag-swimming, parang biglang ano po, yung dalawa, hindi ko alam kung merong pinag-awayan. Parang ano siya, parang hindi sila nagpapansinan masyado. So aalamin po natin yon dito sa dalawa. I-interviewin po natin maya-maya ng konti. Ano nga ba ang nangyari? Bakit biglang nagkaganon? Pero bago po yun, siyempre magpapaalala muna si Kuya July. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, July Paunil. Pindutin po natin yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, July Paunil 2.0. I-follow din po natin, i-like yung mga upload po natin, at saka po pwede pong i-share. So maraming salamat po sa lahat po ng ating mga viewers. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin yung magiging topic po natin sa pagkakataong ito. Ito po ay patungkol po dito sa gulayan natin siyempre, at saka po yung dalawa na magsing irog, na kung saan ay talagang maraming naaliw, talagang sinasabi sa mga comment po natin. Nagugustuhan na po yung love team po natin, sina Michelle at saka po si Ricky. Tapos alamin po natin, dahil parang ano, yung lambingan po nila medyo nabawasan po. Mula po nung nag-outing po tayo, nung naligo po doon sa falls, yung pinuntahan po natin. Pagdating po namin dito, parang sa obserbasyon ko, nagkakatampuhan yung dalawa. Samantalang nung nandoon po, masyadong sweet po yun, ano? So aalamin po natin yan. Interviewin po natin sila ng hiwalay. Tapos pagtabihin po natin at kausapin natin ng masinsinan. Pero bago po yun, i-share ko lang po sa inyo yung pag-harvest po natin kahapon ng hapon, ano? Balik harvest po tayo ng ano, may talong, yung sili, yung labuyo at saka yung siling haba. Nag-harvest po tayo. So panoorin po muna natin sandali. So yan yung unang na-harvest na talong. Yan, ito may pahabol pa dito. Ayan, ay dan, sumangga doon ako ulo pinauri ni Ricky Boy. Ako dudag ka diya. Sa mga iran. Malalabas ako si Ricky Boy. So ayun po, dito po hinarvest yun, yung nakita natin kanina. Yan, so meron pang pahabol dun sa kabilang side. Ito. Ayan, yung ilang garden natin, tatlo pa dito ang garden. Ayan. So hindi sila magkasama ngayon ni Michelle at saka si Ricky. Mukhang hindi masyadong sweet sa ngayon. Yan, ang laki ng talong, mas mahaba na, oh. Mahaba. Yan. Mas mahaba, no? Mas mahaba yung talong dito. Yan pa. Ayan. Dito may konti pa. Ayan, dito nalagay. Yan. So ito, tatlong garden, ano? Talong. Tapos dito, may ano na tayo. May tataniman ulit tayo. Dahil napapansin natin, malakas yung demand ng talong. So ito po, bali 5, 4 pala. Dahil yung isa, okra. Pang sariling gamit yung, tapos itong 4. Tataniman natin ito ng bagong ano, talong. Meron tayong itatanim dyan. Mahigit 200 pieces. So ayan. Baka sigilin mo kasi hindi mo na magsigilan si Ricky. Ayan yung natin, ah. Ayan yung tatanim natin talong. Ayan. Bali ano to?
Hindi kalikso to. Fortuner. Fortuner yan. May git 200 yan. Yan ang itatanim natin doon. So, ayan. So, next sili. Ayan o. Isang palanggana ulit. Marami nang naibenta. Kanina. So, ayan. Titimbangin. May mga order kasi. So, bahala si Ricky dyan. So siguro yung ano, isusunod natin yung sili. Yan, mga pula na oh. Mga as in pula na talaga oh. Ayan. Dahan-dahan daw kasi yung bulaklak nalalaglag. May nag-comment doon sa nakaraang vlog natin. Dapat daw dahan-dahan lang. Yan, mga pula na yun. Sa kabilaw, yung mga pula na. Isama mo na yun. Ayan, pula. Ayan, ito, pula din. Yung mga pula lang muna siguro. Para sa sunod, meron ulit tayong pipitasin. Yung medyo pula siya tapos yung iba medyo dark red. Parang kulay pa lang, ano na, lasang masarap na eh. Ayan oh. Ito, ang dami oh, ang dami pipitasin natin oh. Yan. Dito, mga pula na yan, mga pula na. Yan. Ito namang gawing kanan ko, ito yung mga yellow, yung yellowish. Ibang lahi po ito. Pero sa ngayon, ang pinipitasin natin itong mga dark, mga pula talaga yan. Ayan, pula yan. Ang ganda niyan. Ganda, ganda ng sili natin, no? Ito lang, oh. Ganda ng bunga. Ayan. Tapos yung labuyo, mga pula na rin, oh. Mamaya isusunod natin yan. Dito muna tayo sa, ano, mga haba. Siling haba. Yan po yung uli yung dalawa. Medyo ano ngayon ng konti, nabawasan ng kaswitan yung dalawa. So mamaya interviewin natin sila. Ayan. Para updated yung mga viewers natin kung anong meron. Kaso nga lang dahan-dahan, baka matanggal yung bulaklak. Parang nanggigigil si Ricky ah. Parang dinadaan sa pagpipitas ng sili ah. Ayun Ricky, may galit ba yan? Ha? Wala naman. Kala ko may galit yan. Ito ang ganda oh, pambira, ang ganda oh. Ganda ng kulay oh. Talaga naman oh. Grabe. Pambihira. Pambihira sa ganda ang bunga. Ayan, tapos yung gilid natin, ayan. Kung napansin nyo, gumagapang na rin yung ano natin dyan. Kalabasa, sigarilyas, patola. Ayan, yung gapangan, may green na doon, hindi pa lang tapos ano. So, ginagawa na rin ni Ricky yan. Tapos, yung sunod natin, itong labuyo. I-mix na lang natin. Itong labuyo, halata mong labuyo siya kasi pabaliktad siya. Oh. Yung mga haba, nakaganyan. Itong mga labuyo, nakaganon. Mga pula na rin yan. Oh. Ang dami rin yan. Oh. Mga pula rin po yan. Oh. Parang mahirap pitasin yung ano, no, labuyo. Para mas matigas. Yan, daming bunga oh. Ganda ng bunga natin oh. Grabe. Ayan. Sagana sa sili. So ayan po. Ang sarap ng pakiramdam kapag nag-harvest tayo no? First time namin mag-harvest ng labuyo. Medyo manatagal-tagal lang kasi hinintay namin pumula muna. Ngayon marami ng pula kaya nag-harvest tayo. Pero dun sa mga siling haba, nakailang harvest na tayo dyan. Diba? Kung yung matatandaan, maraming harvest na tayo dyan. Ngayon itong kamatis natin, yung bunga niya, pinapakiramdaman natin sa ngayon. Maraming bunga pa rin, kaso nga lang po yung kulay niya parang hindi kinaya yung init. Kaya sa malamang, after na ma-harvest natin yan, papalitan na natin ng ano yan, baka talong uli. Ano sayang ano? Yan, hindi kinaya yung init. Ayan no. Meron pa namang ilan-ilan ito, maganda yung bunga niya no. Ayan, dito naman sa dulo. Ayan, maraming bunga rin. Kapag napitas na natin yan, kapag hindi na siya nag-green yung puno, wala, naalisin na natin. Ayan, tapos yun naman po yung talong natin. Ayan, talong. At saka sili. Mamaya antabay po sa interview, kausapin po natin yung dalawa. Bakit yung ano, parang ano, hindi sila masyadong sweet sa ngayon. Kumpara natin nung naligo tayo doon sa ano, doon sa falls. Ano po? Yan yung sili natin, no? Ang ganda. Ganda ng sili. May konting kamatis.
Yan. So yun po ano, so marami tayong na-harvest. Yung iba po doon ay binenta na natin. Actually meron pa pong kamatis yan. Merong sili at saka talong. At saka po maraming bumibili po dito, maraming nagpupunta. Kaya mukhang kulang pa po yung ano natin, kulang po yung ating tanim. Kaya kahapon din po, bumili po tayo ng pangtanim. Bali mahigit 200 pieces po yon. So itinanim na po natin doon sa bandaron. Ngayon po, kausapin na po muna natin sila. Unahin po muna natin si Michelle. Puntahan ko lang po muna sandali. Tara po. So ito po si Michelle, kausapin nga po natin. Michelle, may itatanong muna si Kuya Julay sa inyo. Kasi nung nakaraan, after nating maligo doon sa ano, doon sa falls, pagdating dito, parang ano, hindi kayo nag-iimikan na Ricky. Ano nga ba ang nangyari? Kasi po kuya, parang hindi ko kasi nagustuhan yung mga sinabi niya sa akin. Na sabi niya po kasi yung about sa panliligaw. Okay. Tapos ako po kaya hindi pa ako handa talagang magana. Sweet akong tao kasi kahit sa mga kaibigan ko, sweet ako kuya. Talagang ugali ko na yun. Malambing ako, ganun. Talagang mahilig din ako mangharot. Pero para sa akin kuya, yung pagiging malambing ko sa kanya, walang ano po yun. Wala pa masyadong kahulugan yun. Wala po para sa akin. Okay. Yung sinasabi mo na ano, parang gusto ng manligaw na sinabi na Ricky. Yun nga po na diyan kami parang nagkatampuan kasi nasabihan ko siya na Ricky. Sabi ko, ang ano kasi, sabi ko sa kanya, hindi pa ako handa. At tsaka mga bata pa naman po kasi kami. Tsaka wala talaga kuya kaya sa isip ko yan eh. Si Ricky kasi masyadong seryoso sa akin. Nagseryoso na kagad si Ricky. Ayun po. So ibig sabihin, iyon ang pinag-umpisahan. Kaya pagdating natin dito parang malungkot siya. Opo. Parang nakasimangot, parang nagtatampo. Ayan. Yun na nga po eh. Tapos mga ilang araw, di kami nag-iimikan, tatawagin ko siyang kumain. Hindi man siya sasagot. Ganun. Parang nagtampo siya, parang nag-iba yung ano niya. Sabi ko nga sa kanya, nag-usap kami ng ano. Sabi ko, siguro mas maganda focus naman na sa trabaho. Okay, sige. Huwag kang mag-alala. Ang gagawin natin ngayon, kausapin ko rin siya ng hiwalay. Yeah. Tapos mamaya, magtabi muna kayong dalawa. Kausapin ko yung magkatabi. Para ayusin natin. Kung may konting problema, ayusin natin. So maya-maya ng konti, balikan kita. Puntahan ko muna si Ricky. Ngayon, kausapin naman natin si Ricky. Ano nga bang nangyari? Bakit after na maligo tayo, masyadong malambing yung mga eksena, bakit bigla-bigla na lang nung dumating tayo dito parang nakasimangot ka raw, tapos parang parang hindi na masyadong masaya? Ano bang nangyari? Sa akin talaga kuya, parang nabigla lang talaga ako nung pagsabi na yung pagsabing nanliligaw na po. Ibig sabihin parang nag-propose ka o kaya nagpaalam ka na gusto mo nang manligaw? Opo. Pero tapos ano yung sagot ni Michelle nung sinabi mo yun? sabi po niya, sabi niyang di na muna daw kasi mga bata pa naman. Okay. Naiintindihan ko naman yun talaga. Pero tama talaga yung sinabi niyang ganyan na kung sa iba na kung para sa iyo talaga yun, para sa iyo yun. Kung para sa akin yun si Michelle, para sa akin yun. Tama naman talaga ko yung sinabi niyang kung magkakataon magkakami talagang dalawa. Magkakatuluyan kaming dalawa. Kayong dalawa talaga? Oo. Pero sa ngayon, okay ka naman na ngayon? Ay, okay naman po ako sa iyo. Pero aminado ka naman na parang nagtampo ka ng konti after na nangyari yun? Opo. Bakit ba kasi naisipan mo na parang gusto mo namang manligaw? Anong dahilan? Kasi naano ko nung pagyakap niya eh. Nadala ka doon sa yakap na yon. May kuryente ba? Mayroon po kuya. May kuryente kaya pala. Pero sa ngayon okay ka na? Okay naman po ako kuya. Okay na. So ibig sabihin kung sakaling kausapin ko kayo magkatabi, walang problema? Walang problema. O tara kausapin natin. So ayun po, napakinggan po natin si Michelle at saka po si Ricky. Ngayon ang gawin po natin, kausapin po natin sila na magkatabi. Tingnan natin. Ayan, Michelle and Ricky. Kamusta naman kayong dalawa? Okay naman po kuya. Okay na ba? Wala na bang tampuhan sa ngayon? Wala po. Okay na po. Okay na. So, anong gagawin natin sa ngayon? Back to zero ulit tayo? Ito na lang. Pero tuloy ulit yung pakilig natin. Kumbaga parang ganun ang mangyayari sa atin. Okay lang ba sa'yo Michelle na ganun ang mangyayari ulit? Okay na okay po kuya kasi para focus na muna siya sa trabaho, hindi yun sa akin nakapokus eh. Ganun ba? Sa bagay, totoo naman yun. Nahalata ko talaga sa Ricky. Halos mahigit 1 linggo. Medyo parang talaga, parang balisa.
o kaya medyo nahibang ng konti. Pero magaganon pa man, wala namang problema yan. Basta ang mahalaga sa ngayon, nagkakaintindihan kayong dalawa. Kasi hindi maiwasan, kasi kayong dalawa pareho nandito sa bahay. So siyempre magkikita kayo. So ano masasabi mo, Ricky? Sabi ko, totoo naman talaga yung sinabi niyang ano, yung habing yung para sa akin talaga, para sa akin. Pero yung sabi niyang kung sa gusto niyang iba, ay yung may gusto siyang iba, okay yun. Kasi sabi nga niyang nung ano, na ano po ko yung Kung sakasakali meron siyang may gusto po. meron siyang Kung ibang may ibang gusto, kung gusto po. sakasakali o ibang manliligaw, parang ganon. Opo. Oo. Pero masakit sa part mo yon. Hindi naman po kuya. Hindi naman. Hindi. Kasi hindi mo rin sigurado, mamaya ikaw meron ka ring ibang magustuhan. Tsaka Kasi- kung mangyari man po kuyang kung may iba siyang nagustuhan, go! Support. Support ako sa kanya. Ganun. O ikaw, kung sakasakali si Michelle naman may manligaw na iba, support mo rin. Okay lang. Okay Support lang naman din. po ako. Pero sa itong usapan, medyo masakit yun, ano? Sa totoong usapan. Opo. Medyo masakit. Pero huwag kang mag-alala kasi binibigyan ka naman ng chance ni Michelle na kumbaga ipakita mo uli siguro yung Saka- yung pagiging seryoso mo sa kanya. Saka Sumalay po- natin. Talagang focus muna po talaga sa trabaho. Hindi na muna umikiki ano. Focus muna. So trabaho mo na ang priority sa ngayon. Trabaho muna. Pero yung pakilig, tuloy pa naman. Tuloy pa Tuloy pa naman. rin po. Pero sa Pagod. mga ano ganyan na di na. Hindi na muna, pansamantala. Hindi na. Oo. Back to Tulong. zero muna. Back to Tulong zero na kumbaga. muna. Kumbaga yung Balik sa pagpapakyut mo, dati. balik uli sa dati muna. Yeah. Siguro Michelle, liwanagin natin kasi mukhang na misinterpret ni Ricky yung pagiging malambing mo sa kanya nung naligo kayo. Siguro paliwanag mo sa kanya. Ricky, ganito pala. Malambing ako sa'yo, hinaharot kita, kasi ugali ko na yun talaga. Tsaka kahit sa mga kaibigan ko, barkada ko, ganun ako. Ugali ko na talaga yun, yung malambing ako sa isang tao, tapos kahit nga kahit nga close na close kami, napagkakamaling kami magjowa, pero hindi. Magkaibigan lang kami. Yan, Ganun talaga kaya. malinaw ba yung Ricky? Opo. Ganun talaga ako, Kay, na malambing talaga ako. Sinasabi ko sa'yo. Pero lahat ng yun, wala yung ano sa akin. Okay lang yun. Wala yung... Basta focus muna ako sa trabaho. Ayan, so sa madaling salita, okay na kayong dalawa. Pareho na Okay kayo na okay po. sa ngayon. Okay na. Yan. So ngayon, pupunta tayo doon sa kabilang ilog para pasilan natin yung sakahan. Malaman natin kung kailan mag-aanihan. So okay na tayo? Wala nang tampuhan ha? Okay na. Okay, tara na. Init mo, Kay, ay! Nag-basketball pa kaya ako. Init ka, di awa! Sige. Uy! Lakas lang kita. Kadali kita. Maulog. Ayan. Alalay. So ayan. Papunta tayo doon sa palayan. Tingnan natin yung update. Lalo doon sa batch 1 kung kailan mag-aanihan. Ayan. Malayo pala lakarin natin. Doon pa banda. Ayun. Uy. A few moments later. Ayun. Nandito na tayo. Dito tayo sa batch 1. Yung unahong tinaniman ng palay. Ayan, medyo pa maganda yung tubo niya. Yan, nakalabas na po yung mga butil. Halos papayuko na po sila. Ayan, maganda ang tubo, So, mula doon, so may irrigation na yon hanggang dyan. Ayan,
yan yung batch 1 natin. Tapos bandang dulo, yung dalawa, si Michelle saka si Ricky. No po. Extra ulit sila dito sa ano natin. Isinama natin dito para sa update dito sa palay natin. Malaman kung kailan mag-aanihan. So sa tingin natin, mukhang ano no, mukhang 2 linggo pa ito. Kasi ano pa no, hindi pa namumula-mula. Kumbaga yumuyuko na yung iba, pero ano pa, hindi pa masyado. Hindi pa lahat nakakayuko. Ayan. Tapos yung tanim na ano, sitaw, ayan, marami na ring dahon. Ayan. Ayan. Ayan, dalawa nandun sa dulo, naghaharutan pa rin. Tapos dito yung ano, yung motor natin. Kasi merong hinarvest ngayon, yung kay Panga. So mukhang tapos na. Ayun, ayan sila. Puno ng ano yan, puno ng palay. Kaso hindi yata makita against the light. Hindi makita no? Kita nyo ba? Ayan, kita. Kaya kinakantsawan yung dalawa. Kinakantsawan yung sa motor yung dalawa. Kinakantsawan sila ng mga nandun sa motor. Ayan. Yan po ang ating update ano, mga katugang, mga kababayan po natin, mga kalingap. So ito ho ang tubo, maganda no. Mataas yung palay oh, mataba. Yan, kung titingnan natin mataba, matataas. Ayan, saka punong-puno rin yung ano, yung sanga niya, yung mga butil, mukhang okay siya no. Ayan, so mula yan doon hanggang doon, batch 1 yan no, batch 1. Ayan. So ngayon, puntahan muna natin yung harvester, kasi nag-harvest sila doon sa bandang dulo roon. Bali nirentahan yung harvester natin, mga 1 hektarya yata. Tingnan natin yung ano, yung location niya, dahil dapat maibalik uli yan doon sa kabila. Dahil bukas meron ding magpapaharvest doon sa kabilang ilog. So kailangan maibalik sa ngayon. Ano? So magandang palay ano. Punta ko sandali dito sa bandang gitna. Yan, kuha na natin ng konting shots dito. Ayun, ang ganda. Ganda ng palay natin oh. Yan. Ayun oh. So yun. Yan. Ayan. So, okay po mga kalingap. Okay yung ano natin. So, sa tansya ho natin, dito sa batch 1, mukhang madidelay ng konti. Kasi dapat ito mga ano, 1 ng Abril, dapat aanihin na. Pero sa tingin ko po, hindi pa kakayanin. So, sa tingin natin, baka mga ano, mga first week ng ano, ng April. Baka 7 or 6 siguro more or less. Sa tansya po natin. So, tingnan natin kung ano, matatapat dyan. Tapos mamaya uli, pag uwi namin, titingnan namin yung batch 2 kung ano ilang araw ang difference. Kasi sa pagkakaalam ko 2 weeks ang difference, pero sa tingin ko sa ngayon halos magsasabay sila. O kaya baka madelay yun ng 3-4 na araw lang. Ayan. So maganda yung tubo ano. So tara, punta natin yung ano, harvester dun sa bandang dulo. Ayan, kasama uli natin yung ano, yung dalawa. Ilan mga tinanong, buhay na. Arikan. Oo, gagawin patikado yung mga tubo. Ito, may tanim tayo. Ayan, kalabasa. Tika labas na ito, gagawin nung Kalabasa. Ayan, may tanim pala si Ricky dito. gagawin na. Kamuting kahoy. Ano yan? Mga Kalabasa pa? kalabasa. Yan, kalabasa. So, nag-try tayo dito. Dalikan kuya, butang sa tubo ba? So, mga buhay lahat na. yan tinaniman dito. At ito yung upo, buhay na, dadakulo na si Raw. Oo, meron tayong upo. Saka ano, sitaw yan? Sitaw ba yan? Oo, sitaw. Sitaw, buhay na pala. Oh. Ano na, gumapang na. Oo, tada sa upo tao. Gagawin po. Yan. Upo yan. Upo yan. Amay yung mga bilog. Yung sitaw natin, namumunga na. Oh. May konting bunga na. Ayan oh. So, yan ang maganda dito sa probinsya. Tadi oh, kadakol ka no. At ano, tingnan natin mga ilang ano pa siguro, ilang linggo, ilang buwan. Makita natin yung ano, yung mga tinanim na yan kung mamumunga. Ayan, punta natin sandali yung ano, yung harvester. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko. Hindi natin inabutan yung harvester, nakarga na pala. O ayan. Ayan o.
nakakarga na. So, ganyan po ginagawa namin dahil malit yung bangka, pinagtatabi natin. Tapos lalagyan ng rampa para ilagay pabalagbag yung harvester. So, ganyan ang ginagawa natin. So, ayos. Natapos na pala. Hindi ko lang alam kung nakailang sako yung nagpa-harvest. So, tara, hindi tayo tutuloy doon. Okay na. Nakasalubong na lang natin yung harvester. So, hindi na tayo tutuloy doon sa bandang dulo. So, ito yung hangganan ng natin, ng batch 1. Itong pilapil na yan. Yan ang hangganan. So, mula dito papunta na yan doon. So, ayan, balik na tayo doon sa batch 2. Habang medyo maliwanag pa, puntahan na natin. Dito naman tayo sa batch 2, mga kababayan natin, So, ganun din. Medyo late ng konti kumpara po dun sa batch 1 natin. Ayan, so sa tingin natin, halos parang maganda ng konti yung batch 1 kumpara natin dito. So, hanggang doon naman po yan, doon sa may puno na yun, yung ulaog na yun. Ito, nasa 6 na hektarya ito, more or less. Yung kanina, mahigit 4 yung batch 1. So yun po, so medyo maganda ho. Ito po yung pinaka-latest update po ng sakahan natin. Yung batch 3 po doon, medyo malayo, hindi na natin pupuntahan kasi gagabihin tayo. So yun lang po muna siguro yung ating update sa ating sakahan. Syempre kasama natin yung dalawa, si Ricky at saka si Michelle. Dito sa pagbisita sa ating sakahan, Kasi pagka nag-anihan, kasama sila. Makikita nila kung paano mag-anihan dito. Paano ipagluto yung mga nagtatrabaho. So abangan nyo po yan, So mga 2 linggo lang siguro yan, more or less. Pero siyempre ho, itong topic natin sa ngayon, di ba nag-umpisa tayo kanina doon sa pag-harvest. Tapos in-interview natin sila. So tanungin uli natin sila kung medyo okay lang. Ano ba ngayon, Michelle, Ricky? Okay na ba kayo doon sa pag-usapan kanina? Okay na po. Okay lang sa'yo na parang huwag na munang manligaw sa ngayon? Okay lang. Kasi isa sa akin po, kuya, tupag na muna talaga focus na muna po talaga ako sa trabaho. Pasensya na po nung babies. Bakit? Kasi, medyo parang malungkot ka? Opo. Parang mainit ulo? Hindi naman po. Hindi na mainit ang ulo? Hindi naman? Hindi naman. Parang inisip ko tama naman talaga yung sinabi nito. Oo. Ibig sabihin yung sinabi ni Michelle na medyo laylo ng konti, Opo. hindi naman sumama yung loob mo? Hindi po, kuya. Kasi totoo naman talaga yung sinabi niyang parang sabi talaga yung ano naman yan? Kumukontra naman yung langgam ngayon Ito lang yung sasabi mo? Pati totoo naman talaga yung sinasabi niyang na hindi na muna mangligaw kasi tama naman talaga siyang focus na muna sa trabaho kasi mga bata pa naman kami. Tama yun. Kumbaga yung kilig naman, nandiyan naman yung kilig. Yung kilig dito pa talaga. Di pa ako siyempre nawawala dahil lagi kayong magkasama sa trabaho. So siyempre nandiyan pa naman yan. Pero yung tipong magliligawan na, hindi muna. Hindi na muna, kuya. Oo. Kasi naiisip ko naman talaga para mabuti yung mabuti naman talagang yung soltero, yung binata, mga binata. Maganda naman. At saka napansin ko para rin, ma-enjoy naman. Di ba? At saka napansin ko rin nung nakaraang kasagsagan, parang nahihibang ka na yung trabaho medyo napabayaan Madalas nandun sa likod, kung nasaan si Michelle nandoon ka. So ibang trabaho medyo napabayaan talaga So mas maganda. Pero siya ngayon, bukas pag na talaga sa trabaho. Focus na ulit sa trabaho. Focus na po. So basta importante dito, walang samaan ng loob. Ay, okay lang. Tama naman talaga nga yung sinabi niya. Tapos hindi naman kino-close yung bawat isa na baka pagdating ng araw, baka kayo pa rin. Opo. Hindi lang natin alam sa ngayon Opo. Ano masasabi mo nga pala, Michelle, bago tayo mag-end? Masasabi ko lang po, salamat sa kanya kasi naintindihan niya kung bakit. Salamat hindi siya kumbaga, Nagtampo. Opo. Hindi naman Tanggap niya naman yung napag-usapan niya. Opo. Pero hindi naman sinasarado kung sakasakaling dumating ang panahon na kayong dalawa talaga. Kung sakasakali, pwede pa naman siguro. Siguro po. Ayan. Sabagay kasi, kuya. Ngayon kasi po muna, wala pa talaga po yan kuya sa isip ko Talagang focus muna ako sa Trabaho muna. tumulong kay mama, ganun. Ayan. Okay yan, Wala pa po talaga yan sa isip ko Ayan. So ayan po mga kalingap, mga katugang natin. Siguro maliwanag naman yung yung sinabi ni na Michelle, ni na Ricky. Na muna ng konti kasi medyo naging aggressive po si Ricky ng mga nakaraan. Napansin natin. Pero sa ngayon mas maganda rin para at least sila. Yung trabaho nila hindi mapabayaan. Bagamat siyempre yung kilig naman po nandyan lang po yan So tingnan po natin. Kumbaga ipakita na Ricky, kumbaga dapat dumaan sa tamang proseso.
wag yung apurahan para magtagal din po yung kanyang relasyon kung sakasakali. Ano po? So siguro po mga katugang, mga kalingap, pansamantala magpapaalam po muna tayo. Kita-kita ulit tayo sa mga sunod ko pang vlog. Maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos. Mabuhay tayong lahat. God bless po. Bye-bye! Bye-bye po. Salamat po.